someone be born, they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter to the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at me saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it's going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, Jesus said, and you do not know or understand these things? Very truly, I tell you, we speak of what we know and we testify what we have seen, but still you people do not accept this testimony. Based sa story natin, question is what? What is the key word that Jesus keep repeating? Other than born again, ano pa? Ano pa? Very truly. Pagka tinignan ninyo, di ba, dun sa notes ninyo, kaya meron tayong tinatawag na cross-reference, okay? So, ginagamit natin yung New International Version, ang ginamit is very truly. So, pagka chinek natin ito sa New King James Version, tingnan natin kung ano mangyayari. New King James Version. Okay, so nakita nyo, yung truly is napalitan ng assuredly, okay? So, check pa natin, cross-reference tayo. Lipat tayo ng King James Version. Okay, para pakita ko sa inyo yung hinahanap ko. King James. Okay, ang ginamit naman dyan is verily, verily. Okay, so pagka nilalimon nyo, ano ba yung ibig sabihin ng verily? Surely, assuredly, ibig sabihin, totoong-totoo, tiyak na tiyak. Siguradong-sigurado, okay? So, yun yung word. Paulit-ulit, meron dalawang paulit-ulit na sinasabi si Lord. Number one is being born again. Second is yung katotohanan, katotohanan. Sa Tagalog ito ay katotohanan, katotohanan. Okay? So, balik natin sa NIV para maintindihan natin yung common version. Okay, balik tayo dito. Okay, so ito na. Now there was a Pharisee named Nicodemo. Okay? So yung question is what? What? Ano yung pwede nyo maitanong sa what? What Nicodemus asked, or ano pa ang pwedeng question is what? What happened to the story? Di ba? Yun ang tanong ninyo kagad, what happened? Okay, what happened? What transpired the stories? Okay? So, what? So, pag let's say gamitin natin yung salitang what happened, ano bang nangyari dito? What happened? What happened? Observation tayo. What happened to the story? Conversation? Anong klaseng conversation? Teaching? Ano pa? Kinukuha natin yung proper context. Diba? Ano pa po? What happened? Came to Jesus at night. Okay, ano pa? Okay, alam nyo ginagawa ninyo, ni-interpret ninyo eh. Tanggalin nyo yung interpretation. Tinatanong ko, what happened? Observation, observe. Ibig sabihin na observe, you don't need to add anything. Just tell me what's in the word. Okay? Yun ang observation. Huwag kayong mag-i-interpret. May dagdag bawas sa tawag doon. Diba? Kaya pag minsan, alam nyo, ito, nung Wednesday, nagkaroon ako ng extra trabaho, nagta-translate ng English Tagalog sa Doctor of Psychology, mayroong pasyenteng Pilipino.
So sinabi sa akin nung doktor, gaano ka nakatagal gumagawa ng trabaho nito? Sabi ko, tagal na, I've been doing this since pandemic time, 2020, sabi ganun. Okay, you've done many, yes, sabi ko ganun. Okay, you know that I don't want you to add anything. Kung ano yung sinabi niya, itatranslate mo sa akin, do not add anything. Do not give illustration, do not add example. I want the exact thought of him. Okay? It's the same. If I said something, do not illustrate or something. Ganito sa Bible. Kung gusto niyo makuha yung meaning, huwag kayong magdadagdag. Ito yung assumption ko. Interpretation na yon. Wala pa tayo sa interpretation. Nasa observation. Ang tanong is, what happened? What happened? Oh, ang linaw-linaw, oh. Teka. Okay, ang linaw-linaw. What happened? Oh, there was a man named Nicodemus, member of the Jewish ruling council. Pag sinabing ruling council, i-google ninyo yan, Supreme Court ang tawag dyan sa terminology natin. Tandaan natin, ang Israel, during that time, ang kanilang government is theocratic. Anong ibig sabihin ng theocratic? Religious people ang nagli-lead ng government, hindi mga politician. Okay, religious people. At ibinibase nila yung ruling at judgment sa scriptures, hindi sa law na ginawa ng tao. Okay? So, what happened? Oh, now there was a man named Nicodemus who went, member of the Jewish council, and came to Jesus. Ito, nighttime. Tatandaan nyo yan. O, lista nyo. Anong nangyari? O, what happened? O, si Nicodemus pumunta kay Jesus one night. So mamaya, magagamit nyo yan. Pag in-advance ninyo, bakit siya gabi pumunta? Pwede namang araw. Ayun, meron tayong makukuha doon na interpretation. Pero ngayon, observation. What happened? There was a man named Nicodemus went to Jesus at night. Okay. The question is, why? Di ba? Another W? Why? O, nag-i-interpret kayo. Interpretation ang ginagawa ninyo. Ang tinatanong ko sa inyo, observation. O, why? He came to Jesus one night. Why? Kasi meron siyang itatanong. Hindi sasabihin, mambihira. Tingnan nyo, interpretation ang ginagawa ninyo. May itatanong. Okay? May itatanong kay Jesus, pumunta siya sang gabi. Why? Nicodemus came to Jesus because meron siyang question. Okay, nariintindihan natin. Huwag kayong mag-i-interpret, nasa observations pa lang tayo. Ito ang problema ng marami. Pagkabasa, interpret ka agad. Kaya hindi natin nakuha yung context. Kinukuha natin yung context. Okay? Okay. So, why? Meron siyang, I know you have come from God, for no one could perform this sign. Okay? Ayun, no? Tapos, meron siyang tanong. Okay? Ito yung tanong niya. Verse 4, ayan yung tanong. Kita niyo yung problema nung hindi niyo binabasa yung buong kwento. Diba? Kaya hindi niyo ma-explain kanina yung why ko kasi hindi niyo pa nabasa yung buong kwento. Ganun din sa mga chismisan eh. Ba't sila nag-away? Tapos kumakampi kagad tayo dun sa nagsabi sa atin. Yung naunang nagkwento, kakampi kagad tayo. Ganun ba? Salbahe talaga yung pastor na yun eh. Ako din pinapatamaan yan. Ayun. Yung pala, number 4, ang tanong niya, paano po ba yung born again? Paano pa ba ipapanganak yung tao kung matanda na? Di ba? Yun yung kanyang question. Why? Dahil meron siyang question. Where? Ano yung where? Saan nag-transpired yung istorya o yung, ang tawag dito sa story writing is settings. Setting of event, setting of settings. Nag-get natin? Settings. Saan daw napunta? Pagka binasa-basa nyo, binalik-balikan nyo, he came to Jesus one night. Nasaan si Jesus niyang one night na yan? So, observe muna, observe. Nasaan ba si Jesus dyan? Diba? Hindi naman sinabi. Pero mostly, nasa public
place siya. It could be nasa labas ng temple, o nasa streets, o nasa market. Hindi sinabi, di ba? Pero ang sinabi, isang gabi. Or, it could be nakila Peter siya. Mamaya, malalaman natin kung nasaan siya. Pero ang tanong nyo muna is, bakit nagpunta? Kasi may itatanong si Nicodemus. Okay? Sumunod is, when siya nagpunta? O gabi. Okay, gabi siya nagpunta. Rabii. Okay, Rabii. Tapos, what, where, when, why, ano pa yung isang W? Who. Okay, who is the character? Sabi nag-usapan natin si Jesus, si Nicodemus, sino pa? Okay. Tapos, magtatanong ka ngayon, na-identify mo na to, how? How the story went well. So, nagkaroon sila ng conversations about the subject of born again. Okay? Okay, nung nagkaroon na sila ng subject of born again, ano yung kanilang pinag-usapan? So, dito na papasok itong pagbasa natin, pag binasa ninyo, remember yung rules, pay attention to the wordings na paulit-ulit. Dahil may meaning. Ano yung paulit-ulit? Truly, truly, katotohanan, assuredly, katiyakan, walang kasinungalingan. Tapos, ano yung kasunod na paulit-ulit? Born again. Okay? So, ano ba itong born again na to? Yan. Mamaya, pupunta tayo dun sa interpretation kung ano yung born again. Pero ngayon, basta alam na natin, ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa pagiging born again. Observations tayo. Huwag kagad kayong lulundag sa interpretation. Okay, mabilis tayong humatol. Kahit na yung mga judge, tingnan ninyo, magbibigay muna yung akusado ng kanilang ebidensya, tapos yung nag-aakusa, naghihingi na, tapos matagal pa yan, babasahin muna yon. Tapos pag nabasa, tsaka titimbangin kung ano yung hatol. Hindi kaagad na, sabi-sabi nung kahit na nga nahuli na sakto, di ba, presume innocence as proven guilty pa sa court. So, lagi natin tatandaan, the same din dito sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, dapat, wag mo kaagad interpret. Observe, 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 observe. Sabihin natin lahat, observe. Obserbahan muna. Okay, observe. Bakit ko inuulit-ulit ito? Kung mali ang observation nyo, mali ang interpretations ninyo. Mali ang turo ninyo, mali ang applications natin. Observe. Mag-obserba muna. Kaya habang nagbabasa, kapag na-master nyo to, hindi nyo na kailangan magsulat eh. Ako pag nagbasa ako ng lumilipad na kagad yung utak ko na, ano itong nangyari dito? Bakit ganun? Bakit ganito? Bakit ganito to? Kaya nabivisualize mo yung buong settings ng event. No? Katulad sinasabi ko sa inyo, someday pagka naabot nyo na kababasa, in-apply nyo yung mga principle, parang pagbasa nyo ng scriptures, parang, dito pala nakaupo ito. Parang nakikita nyo sa utak ninyo, dito pala ito nakaupo. Ganun pala yung nangyari doon. Ganun pala yung nangyari. Parang nawi-witness nyo yung reality. Okay? Okay? Meron kayong questions dito? Questions? Questions? Observation? Okay na tayo? O kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, malalaman ninyo kung sino talaga yung nag-aaral at sino yung hindi. Ngayon, malalaman nyo na kung sino yung nag-Google, sino yung gumamit ng ChatGPT, at sino yung talagang nag-undergo. Kasi naipapaliwanag mabuti. Okay? Hindi kagad yung diretso, kakaumpisa pa lang diretso kagad sa conclusion. maraming preacher na ganun. Ang tawag doon ay dogmatic preacher. Theology, dogmatic. Ibig sabihin ng dogmatic, hindi aso, dogma. Ibig sabihin nun, ako ang tama, pakinggan mo ko. Pag ang kukontra, hindi na ipapaliwanag. So kaya maganda na meron tayong alam.
Oo, oo. Meron tayong alam. Para hindi natin gagawin yun. Okay? Hindi natin magawa yung ganong klase ng style na meron kagad tayong conclusion. So, kailangan pag nag-gather kayo ng evidence natin, kung dun sa story, dun sa mga subject, malinaw nating maipresenta. Tandaan ninyo, ang pag-witness natin ay nakadepende kung gaano kadaming informasyon ang nakita mo at naranasan mo. Pwede ka bang maging witness sa crime kung wala ka doon? Kinuwento lang sa'yo? Nandun ka nga pero nagte-text ka bang nangyari yung aksidente, pwede ka ba maging witness? Di ba hindi? Kahit nandun ka, kung hindi ka nagpe-pay attention, hindi pwede. So it's the same sa scriptures. Nagiging matibay lang tayong witness, effective Bible study leader, preacher, or minister, kung yung salita ng Diyos, nasaksihan mo mismo. Nakita mo, nararanasan mo. Okay, na-involve ka. Pero kung hindi, kwento lang yun. Kasi ginukwento ng pastor namin eh. Ganun. Alam niyo, yun ang problema ng mga taong mababait. Wala silang testimony. Ilang pastor na sa church ng JLBC ay ang ganun. Ang mga parents nila ay born again na, nag-start ng church, tapos naging pastor sila, hindi makapagkwento. Kaya ako pag nag-umpisa, dami kong kwentong mayabang eh, parang ganun eh. Dati akong ganito, di ako nahihiya. Pero sila hindi makatayo ng nanay ko po eh, church ng elder siya sa church. Wala silang ganun testimony. Nagiging effective yung pag-testimony natin kapag na-involve ka mismo. Kaya involve niyo yung sarili niyo sa salita ng Diyos. Pag binabasa ninyo, tandaan ninyo, gamitin ng 5 W's. What? Where? When? Why? Who? Yung when, tsaka how. Okay, laging 5W, 1H. Kailangan mapalito ninyo habang binabasa ninyo, 5W, 1H. Hanggat hindi nyo pa kaya ng isip ninyo, mabuting magsulat. Okay. Hanggang hindi mo nakikita yung 5Ws na yan and 1H. Oo. You have to go on reading. Opo, reading and sulat. Okay, so ang ito po, bibigyan ko kayo ng tip. Hindi niyo naman kailangan basahin yung 66 books. Halimbawa, yung mga modern Bible, tingnan nyo, may title, di ba ito, Jesus Teach Nicodemus. Hanggang saan babasahin mo yan para maintindihan mo? O pag may title ng iba na yon. Ibig sabihin, sinabi na ng mga scholar, yung istorya nagtapos na dito. Kaya wag mo nang basahin yung 22. So, yung born again, mula verse 1 hanggang verse 20 lang. Okay? Yun yung maganda sa mga modern version ng Bible. May mga title na. Ibig sabihin, hanggang doon ka lang. Huwag mo nang susundan yan kasi, yan. Tapos, pansinin ninyo, mayroon pang mga footnotes. Kaya magpe-pay attention din kayo sa mga footnotes. Halimbawa, sa John chapter 3:3. Doon sa NIV, tingnan natin yung John chapter 3, verse 3. Okay? A. 3 verse 3. Very I truly, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Tapos mayroong letter A. Ano yung A na yun? Pag pinindot mo yun, may footnote sa Greek. Again means from above. Ibig sabihin, kingdom of God unless they are born again from above. Ibig sabihin, alam nyo, yung pagiging born again pala, galing din yan sa Diyos. Hindi pala lahat ng tao gustong mag-born again magiging born again. Kaya tayo, ang tawag sa atin, tinatawag tayo ng Panginoon. Kaya pag naging born again ka, tinawag ka ng Panginoon, maging born again. Ibig sabihin, meron kang naranasan, o meron kang kakaibang istorya na nagbigay sa iyo ng motivation para ka maging born again. Kaya nga, sa application, next week, pag-uusapan natin yung application, maiintindihan mo, kaya pala. Nandun na ngayon yung kaya pala. Doon mo na siya maiintindihan. Okay? Nanggagaling siya sa ano. Kaya minsan, okay. So bakit nagkakaroon ng tinatawag na footnote?
Kasi tandaan nyo, ang original na manuscript ay Hebrew, Greek, and Aramaic. Ibig sabihin ng Hebrew, Greek, and Aramaic, yan yung original na language na ginamit. So, ang isang Hebrew letter ay katumbas din ng number. Ang number ay letter at ang letter ay number. Napaka-complicated ng wordings, kaya ang isang words ng Hebrew ay may katumbas na 12 English words. Kaya nung gumawa yung mga translator, paano mo naman i-translate ito? Kaya meron tinatawag na Amplified Bible. Sino na nakakita ng Amplified? So papakita ko sa inyo, tingnan natin yung Amplified. Ayan, nakala ko touchscreen yung TV. I think bibigyan tayo ni Lord ng malaking touchscreen. Okay? Okay. Ito. Pakita ko sa inyo, Amplified version. Sa Amplified version, makikita natin. Amplified. Ito, Amplified AMP, ang tawag dyan. Yun, okay. So, sa Amplified version, tinignan nyo, okay, ito na yung sinasabi. Now, there was a certain man among the Pharisees named Nicodemus, a ruler. Yung ruler, meron siyang comma pa. Kasi meron pa yung ibig sabihin sa Greek. Ruler, ibig sabihin din nun ay member of the Sanhedrin. Hindi lang basta yung ruler na taga-utos, kung hindi member siya ng Sanhedrin. Pag tinignan natin yung Sanhedrin, Supreme Court yun. Okay? Among the Jews who came to Jesus at night and said, Rabbi, may comma, ibig sabihin ng Rabbi ay teacher. Okay, remember, synonyms, antonyms, and ano po? Ano yun? Oo, kasi tunog. Okay. Same son. Gagaling nyo Okay, tingnan nyo Rabbi, ibig sabihin din ng Rabbi ay teacher. Kaya sa ibang translation, Rabbi ginagamit, sa ibang translation, teacher. Okay? We know, tingnan nyo yung we know, ibig sabihin doon yung word na ginamit ni Nicodemus ay without any doubt. Okay? That you have come from God as a teacher, but no one can do these signs. Yung signs, these wonders, these attesting miracles that you do unless God is with him. Verse 3, Jesus answered him, I assure you and most solemnly say to you. Kita nyo, ang haba kasi kaya iniiklian ng mga translator. Dun sa Amplified, ang sabi ni Jesus pala, tinitiyak ko sa'yo. Yung solemnly say to you, parang tinitiyak ko sa'yo at sinusumpa ko sa'yo. Masamang manumpa, pero yung solemnly. Ibig sabihin ng solemnly, ginagamit yung panunumpa sa kasal. Okay? Tingnan nyo yung pag-translate, unless a person is born again. Okay? Ano yung ibig sabihin ng born again? Reborn from above, spiritually transformed, renewed, sanctified. So yun pala yung ibig sabihin ng born again. Pero hindi mo yan makikita sa ordinary translation. Kaya importante. Ngayon, kung Amplified Bible naman ang gagamitin mo, kung ganito yung regular na Bible, yung Amplified, ganyan yung kakapal. Kaya imagine mo, dardala mo sa church yung ganun kakapal na Bible. So gamitin mo lang yun pang reference lang. Ayan, ginagamit. Nung wala pang Google, yan ang ginagamit ng mga pastor, mga preacher, kung gustong i-expound yung verse o yung text, yung preaching, gustong palalimin, gumagamit kami ng Amplified version. Kasi dito, makikita mo yung mga iba't ibang wordings. Okay? Okay? So, sumunod. Ito. Unless a person is born again. Pag sinabi pa lang born again, reborn from above, spiritually. Reborn from above, spiritually transformed. Kaya kung hindi ka pa na-transform spiritually, hindi ka pa born again. Nag-born again ka pa lang. Ngayon, may applications na tayo, di ba? Nag-get natin. Inuobserbahan natin, nakakakuha na tayo ng application. Kaya pala marami sa church ng mga born again, hindi born again. Nag-born again. Nasa church, pero hindi pa sila transformed. At tinan mo yung katabi mo. Transform yan. Yeah, transform yan.
Member yan ng Transformer. Alam nyo ba yun? O, renewed. Renewed. Okay? Hindi expires. Okay? Renewed. Renewed, sanctified. Ano yung ibig sabihin ng sanctified? Pinabanal. Hindi banal, pero pinaging banal. Anong ibig sabihin nun? Hindi talaga tayo natural na banal, pero dahil sa ginawa ng Panginoon, naging banal tayo. Kaya bakit ka lagi nagigilty sa mga kasalanan na ginagawa mo kung ang Diyos ang nagpabanal sa atin? Kaya nga, you need to walk by faith na in spite of many weaknesses natin, ang Diyos, binibigyan ka ng grace and mercy, opportunity to serve Him, to be with Him, na yung hindi mo kayang gawin, ginawa na niya para sa atin. So nakikita niyo yung application ngayon, unti-unti. Sa next week, mas malalim yung ating application. Okay? Nakaka-excite, di ba? Observation, 5 W's, 1 W's, what? Who, when, where, when, why, and how. Okay, so gamitin yan. At habang binabasa nyo ito, dun sa notes ninyo, di ba, nagsasabi doon, gumamit na yung mga ibang translations ng Bible. Okay? Kasi makakatulong yon sa pag-observe mo. Okay? Gumamit ng translator. Ganun. Importante yon. Ano yung pananaw ng nag-translate? Bakit gumagamit ng ganun? So, tingnan mo, verse 4, ito pag tinuloy natin, meron pa tayong 8 minutes. Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? He cannot enter to his mother's womb second time and be born, can he?" So tingnan nyo, humaba na yung usapan nila, samantalang doon sa ibang version na naikli lang. Pero mahaba pala yun. Ha? Jesus answered, tingnan nyo, "I assure you, and most solemnly say to you." Hindi ka lang sinabi ng Panginoon na, oo na. Hindi, sa salitang kanto, oo na, pumusta ka pa. Parang Canadian, you bet. Betcha. Yeah? Sinasabi ng mga Canadian, betcha. Ibig sabihin nun sigurado. Nangyayari yan. Is it going to rain? Oh, betcha. Sabihin sa'yo na ganun. Oo, uulan. Maniwala ka, uulan. O kaya, so everything will be fine. So sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus, 2 beses, "I assure you and solemnly say to you." Hindi lang basta sabi, masama itong ganito, pero parang ang interpretations nito is, oo, maniwala ka sa akin, Pexman, crossman. Masama yung ganun, pero pag sinabi mong solemnly, ganun ang ibig sabihin nun sa ancient time. Okay? Unless one is born of water and the Spirit, he cannot, tapos, meron pa palang ever. Ibig sabihin nun, nag-i-start pala dito, ever, enter the kingdom of God. Ano yun? Hindi ka makaka-enter ever into the kingdom of God kung hindi ka na-born into water and the Spirit. So ano yung original na ibig sabihin ng born again? Balik tayo dito sa kanina. Reborn, yung observations natin, reborn from above, spiritually transformed, renewed, and sanctified. Ano ba ang ginagamit ng, punta ka dito sa verse 5. Observation pa lang tayo, tingnan nyo, water and the Spirit. Yung kanina pinag-uusapan, paano nagsasanctified, naglilinis? Anong ginagamit yung panlinis? Tubig. Di ba? Tandaan natin, wala pang Lysol nung panahon ni Jesus. Okay? Ang sweldo ng mga tao sundalo nun, asin pa lang. Okay? Tandaan nyo, asin pa lang ang sweldo. Kaya yung water, napaka-importante. Ibig sabihin nun, kung hindi mo para naranasang mahugasan ng tubig, na-sanctified ka, hindi ka pa born again. Nag-get natin? Yun yung power ng observation. Which is born again. Verse 6, "That which is born of the flesh is flesh." Ayan, tumatawag na. "The physical is merely physical." Tingnan nyo, sa translations ng... Ayan na. Okay, so tingnan nyo, yung sabi doon ni Jesus,
Okay, obserbahan natin. Of the flesh is flesh. Tapos, merong comma, sa translator, ito yung obserbahan nila na ibig sabihin nun. The physical is merely physical. Yun pala yung ibig sabihin ng laman ay laman. Ibig sabihin, yung physical lang. Pwedeng nasa loob ka ng church, physically. Pero walang natatransform sa'yo spiritually. Nagit natin, pwedeng nasa holy church ka, pero hindi ka holy. Pumasok ka lang. Nagit natin ito. Observation. Wala pa tayong application. Huwag nyo muna, gagamitin ko itong verse na ito sa pastor namin. Huwag muna ganun. Observation. Para malalim yung iyong observation. Tandaan natin, observation. Okay. Ano pa ang sinasabi dyan sa observation? Physical is merely physical. And that which is born of the Spirit, tingnan nyo may capital S, small s. Sa ibang translation, hindi nyo makikita yan. Saan nung pinapakita niyan? Yung para ka ma-born again, kailangan mo yung malaking S. Yung S na yan ay yung kulay green, kapatid ng Coke. Sprite. Hindi nyo nag-hit. Okay. So, pag in-apply nyo yan, okay, observation. Tandaan, gumagamit ka ng resources. Saan nagsimula yung word na spirit? Nung ginawa ng Diyos si Adan, kumuha ng lupa, hiningahan sa ilong at binigyan siya ng iPhone. Binigyan siya ng buhay. Ano yung word na buhay sa Hebrew? Pag chinek mo, spirit. Ayan yun. At sino yan? Ano yung spirit na yan? Yan yung Holy Spirit, kaya capital S. Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya pag na-born again ka, si Jesus ang nagsisave, ang Holy Spirit ang nagbo-born again sa atin. Nag-get natin? Yung Spirit, yun yung tayo. Okay, sa Tagalog kasi yan, diwa, pangunawa. Yung malaking Spirit, pag hindi ka binigyan ng pangunawa, hindi ka makakaunawa. Hindi ka magkakaroon ng diwa. Yung spirit na malaki, binigyan tayo ng buhay, yun yung spirit na maliit. Yan. Okay, di ba? Nag-get nyo na? Nag-get nyo na? Observation, wala pa tayo sa interpretation. Observation, ano kayang kaibahan ng malaki sa maliit? Tandaan natin, pag sinulat niya yung God na malaki, ibig sabihin nun, pertain to one, at yung small na g, pertain to many. Okay? Okay. Do not be surprised that I have told you, you must be born again. Sinabi na naman ito ni Jesus. May utos pa, you must be born again. Ano pa yung ibig sabihin doon ng born again na inutos? Reborn from above, spiritually transformed, renewed, sanctified. So yung ibig sabihin, Verse 8, the wind blows where it wishes and you hear its sound, but you do not know where it is coming from or where it is going. So it is with everyone who is born of the Spirit. Kaya kita nyo, malaki na naman yung S. Ibig sabihin, kung gusto mong ma-born again, kailangan mo ng itong malaking Spirit. Holy Spirit. Kailangan mo ng Holy Spirit. Si Jesus ang nagsasave, pero ang Holy Spirit, ano ang role ng Holy Spirit sa atin? Ayan, lalalim ka dito. Ang role ng Holy Spirit sa atin ay nagkukonvict ng sin. Kaya ang sabi ni Jesus, magkasala ka na sa Ama, magkasala ka na sa Anak, wag mo lang lapastanganin yung Holy Spirit dahil walang kapatawaran ang magkasala o iano mo yung Holy Spirit. Kasi bakit? Ang Holy Spirit nagbibigay ng conviction. Without conviction, walang repentance. Without repentance, there is no salvation. So, dun mo siya may apply ngayon, based dun sa observation. Di ba, napaka-clear? Nag-get natin yung kanina, tinatawag natin yung, ano yung picture na pinakita ko sa inyo, dalawang klase? Natatandaan nyo? Inductive at saka deductive. So ito ay inductive, let the word speak for itself. Huwag mo lang i-chop-chop yung subject.
Don't chop-chop. Okay? Kailangan makita natin ng buo yung istorya. Kasi pag nakita mo ng buo yung istorya, madali mong maipaliwanag. Kahit saan ka pumuntang kanto, kung alam mo talaga kung ano na, hindi, alam ko talaga kung bakit nag-aaway sila ni Kumare. Hindi, ganitong kwento ni Kumare eh. Hindi, alam ko yan kasi witness ako, di ba? Nandun pa ako nung nag-aaway yung dalawa na yan. Pinagawayan lang naman, simpleng-simple, Pokemon cards lang. Pokemon cards? Oo, kasi si pare bumili siya ng Pokemon cards worth $150,000, di ba? Talaga? Bakit mo nagalit si Mari? Mayaman pala siya. Kasi ginamit niya yung credit card ni, di ba? Di alam mo yung kwento Parang ganun din sa preaching. Sa pagtuturo, kung ano yung paksa, huwag kang lalayo. Kasi observe. So observe, gamitin ng 5 Ws ulit. How? Okay. Okay, may question? Hindi, baptism yun. Water baptism yun. Ang tawag doon, seremonya. Hindi yun yung original na born again. Ceremony lang yun. Ibig sabihin ng water baptism, public declaration na born again ka na in the Spirit. Kamukha ni Paul, na-transform siya, na-meet niya si Lord. Alam ko na, di ba? From persecutor to biglang tagapangaral ka na ng, dati hindi ka naniniwala, ngayon naniniwala ka na, so kailangan mong bautismo sa tubig para katunayan na ikaw talaga ay na born again. Yun. Pero yung water baptism, hindi siya born again. Napakarami nang nagpabaptize pero hindi born again. Okay? May correct po ba na translation ng Bible na dapat gamitin? Halimbawa, King James po ba dapat yung gamitin namin or NIV, NLT, or ano po? Kung ano yung kaya niyong unawain, sa totoo lang. Kahit sabihin ko sa inyo, basahin yung King James. Sabi, thou shalt. Ano man yan, pastor? Sasakit lang. Tatamarin ka, hindi ka mo babasahin yan. Basahin ninyo kung ano yung pinakamadaling version na maunawaan ninyo, kahit anong translation yan. Pero, kapag binabasa ninyo, magtanong. Okay? Observe. Ngayon, alam nyo na, observe. Dahil, pag nag-observe ka, mag-consult ka sa mas better na version, hindi ko na mabasa ito sa di ba? O tingnan nyo, 9. Nicodemus said to him, how can these things be possible? Jesus replied, you are, tingnan nyo sa iba, you are teacher. Pero yung sinabi pala ni Jesus, you are great and well known. Hindi ka lang basta teacher, si Nicodemus, sikat ka at kilalang kilala ka, pero bakit hindi mo naiintindihan? Bakit siya sikat? Bakit siya kilala? Member siya ng Supreme Court. Pag member ka ng Supreme Court, hindi lang basta abogado de Campanilla ka, alam nyo yan. May PhD pa sila na kinukuha at meron pa silang number of service. Pero kaya kita nyo, based dito sa application, hindi lahat ng nag-Bible school naiintindihan ang salita ng Diyos. Iyon ang katotohanan sa application. Pero observation pa lang tayo. Huwag nyo munang bigyan ng interpretation. Nasa observations pa lang tayo. Okay? Observe muna. Huwag mo nang judgmental. Sabihin nyo, bawal judgmental. Okay? Pag nag-aaral kayo, bawal ang judgmental. Observe. Last na, bago tayo umuwi. 5W. Okay, so tumayo tayo mag-pray. Lord, maraming salamat. Natapos po ang pag-aaral namin ng observation. Salamat po. Binigyan nyo kami, Holy Spirit, ng karunungan. Nawa po maintindihan ng bawat isang estudyante ngayon ang proper way ng inductive Bible study method, Panginoon. Nag-umpisa muna kami sa observation at nawa po mas lumalim ang kaalaman ng bawat isa na maintindihan ang salita mo sa paggamit ng mga ganitong uri po ng technique
para expound, palalimin ang pagbabasa po namin ng salita ng Diyos. Nawa po maging maraming pakinabang ito sa kaluluwa at espiritu ng bawat isa para maging kapakinabangan ito sa kalangitan at sa pag-expand ng kingdom mo dito sa Liduk at saan man kami makarating, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo ang papurit, pasalamat in Jesus' name. Amen.